Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang ikalawang araw ng ating prayer and fasting ngayong taong 2024 na pinamagatang Let Us Rise Up and Build. Kahapon po ay natalakay ng ating Pastor Ray Mueca ang tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos bilang gabay ng ating buhay. Ngayong umaga, ating pagtuunan ng pansin ang temang United in the Spirit. Ang konteksto po na ating pagkukuhanan, ating session ngayong o devotion ngayong umaga ay manggagaling po sa Ephesians chapter 4 verses 2 to 3. Ating mababasa po doon, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pagpalain mo ang ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. United in Spirit. Ito po ay naglalaman ng hindi lang ideya, kundi isang kultura ng mga mananampalataya na gumagabay sa atin patungo sa matibay na samahan at nagkakaisang komunidad ng mga Kristiyano na kung saan nagpapaisa ilalim sa pagkaiba-iba at ninanais nito na makamit ang pagkakaisa sa pananampalataya at layunin. Ang prinsipyong ito na mula sa Biblia ay nagbibigay inspirasyon sa mga lahat ng mananampalataya na alagaan ang espiritu ng kapayapaan, pangunawa at pakikipagtulungan na nagpapakita ng banal na pagkakaisa na dala ng banal na espiritu sa katawan ni Kristo. Ang Apostol Pablo ay nag-uutos sa mga Kristiyano noon sa Efeso at maging sa atin ngayon ay hinihikayat nilang mabuhay ng naaayon sa kanilang o sa ating pagkatawag kay Kristo. Ang pangunahing ideya ng teksto ay bigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa na sa loob ng komunidad ng mga Kristiyano naglalaman ng partikular na mga karakter na nag-aambag sa pagkakaisa. Hinihimok din ng apostol na ito ang lahat ng mananampalataya na ipakita ang mga pangunahing katangian na nagtaguyod ng pagkakaisa tulad ng papakumbaba, kahinahunan, pagtsatsaga at higit sa lahat, pag-ibig. Tatlong bagay po ang natis bigyan na diin sa umagang ito na kung saan ito ang magtuturo sa atin at maggagabay sa atin kung paano makakamit ang pagkakaisa sa Espiritu upang tayo makabangon muli bilang isang pamilya ng Panginoon. Ito po ay bibigyan natin ng acrostic na 1 or O-N-E. O, others must be prioritized and nourishing tolerance needs to be practiced. And E, exhibit God's love to all. 1. Ang panawagan sa pagpapakumbaba ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa mga pangangailangan at pananaw ng iba kaysa sa sarili. Ito po ay lumilikha ng isang kapaligiran ng pantay-pantay na paggalang at pakikipagtulungan. Ang kahinahunan naman ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkikisama sa isa't isa ng may kabaitan. At ito po ay nagtataguyod ng pangunawa at habag sa ating pakikitungo. Ang pagtsatsaga ay hinihikayat naman ang mga lahat ng mananampalataya na tiisin ang mga pagsubok at hindi pagkakasundo ng may matibay at mapagtiis na espiritu. At umaasa ito sa tamang oras at gabay ng Diyos. Una, yung others must be prioritized. Ang pamumuhay po ng naaayon sa pagkatawag ni Kristo ay kasama sa mga katangian na isinilarawan sa talatang ito. Una, ang mga taga-Efeso at ang lahat ng mga Kristiyano ay tinatawag na mabuhay ng may kababaang loob. Tinatawag po ng ating Panginoon Kristo ang iba na mabuhay ng may kababaang loob tulad ng isang bata. At itinuturo na ang mapagmataas ay magiging mababa at ang
nagpapakababa ay magiging mataas. Ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak sa isang simpleng pook, lumaki sa simpleng kapaligiran at nabuhay ng simpleng pamumuhay. Ngunit nagkaroon ng napakalaking epekto ang kanyang buhay sa buong mundo. Ang mga tagasunod ni Kristo ay nararapat din na maisagawa ang kanilang gawain ng may kababaang loob. At bukod dito, ang mga mananampalataya ay tinatawag na mabuhay ng may kahinahunan. Ang pagiging mahinahon po ay bahagi ng bunga ng espiritu at mahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. At ang katangian nito ay hindi lamang tumutulong sa pag-iwas sa di na kinakailangang hidwaan, kundi nagpapakita rin ng pag-ibig na nararapat nating ipakita sa lahat ng tao at sa lahat ng oras. At dito, tanggapin natin ang kababaang loob sa makikisalamuha sa kapwa mananampalataya sa lahat ng tao at linangin ang isang pananaw na ituro ang iba na mas mataas sa sarili. Others must be prioritized. Nourishing tolerance is to be practiced. Ito po yung pangalawang ating bibigyan na diin. Ang mga mananampalataya po ay dapat magpakita ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay isa pang bahagi ng bunga ng espiritu at isang kinakailangang bahagi din kung nais nating ipakita ang pag-ibig sa iba. Sa ibang dako, pinapaalala din ni Pablo sa mga mananampalataya na ang pag-ibig ay matyaga. So, ipakita natin na ang pagtsatsaga sa mga oras ng di pagkakaunawaan o hamon kasi iba-iba po ang ating kinalakhan, iba-iba ang ating pinanggalingan, maging ang ating kultura at paraan kung paano mag-isip at maging yung kapasidad ng ating pag-iisip. So, marapat lamang na ang mga Kristiyano ay mauna sa pangunawa sa lahat ng pagkakataon. At ibigay natin ang pagtsatsaga ng Diyos na kanyang ibinigay din sa atin, kanyang ipinakita sa lahat po ng ating mga ugnayan sa kapwa mananampalataya. Nourishing tolerance needs to be practiced. At pangatlo, let us exhibit God's love to all. Tayong lahat ay dapat mabuhay ng may pag-ibig sa isa't isa. Binanggit din po ito ni Pablo sa mga taga-Epeso at iba pang mga sulat, lalo na sa unang Korinto 13 kung saan ang pinakadakilang kaloob ng Diyos ay pag-ibig. Partikular sa teksto nito, sa gamit nito sa Bagong Tipan, na ang pag-ibig daw ay hindi lamang isang damdamin o emosyon. Ito ay nangangahulugang paggawa ng mga hakbang na nakakabuti sa iba. Ang isang damdamin na hindi nagre-resulta sa gawain ay hindi ayon sa Biblia na pag-ibig. So, love is more than an emotion. Dapat ito ay isang aksyon. Gumagalaw po ito. Kaya naman, isagawa natin ang pag-ibig na sabihin natin na lumalampas sa mga kalagayan at pagkakaiba-iba ng bawat isa. Itaguyod natin ang mga relasyon natin na hindi nakikita ang pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. At dito, kapag ito ay naipakita natin, mas naipaparamdam natin yung transformasyon ng pag-ibig, ng kapangyarihan ng pag-ibig sa pagtataguyod ng pagkakaisa. We can't just imagine a united community of Christ without love. So, again, ang ating nabasa ay isang paglalarawan ni Pablo ng Kristiyanong
pagkakaisa. Ang bawat isa ay na naligtas na mananampalataya kahit na may talento o kasanayan man, Hudyo o Hentil, lalaki man o babae, ay naligtas tayong lahat sa pamamagitan ng parehong pananampalataya sa iisang Diyos. Bawat isang Kristiyano ay isang bahagi ng isang pandaigdigang pamilya ng mga iba't ibang kaloob sa iba't ibang tao upang magampanan ang napakaraming papel na kinakailangan upang maisakatuparan ng kanyang layunin dito sa mundo. Sa halip na tayo ay pagkaroon ng pagkawatak-watak, pagkabahabahagi, magkaisa po tayo. Sa halip na tayo ay malungkot dahil wala sa atin ang isang kaloob, abay, dapat isipin natin na ang kaloob na wala sa atin ay mayroon din sa iba. Na kung saan doon tayo magpo-focus. Ang bawat isa ay mayroong talento at lahat ito ay ipunin natin at maging functional bilang isang katawan ng ating Panginoong Diyos at mas functional tayo sa paglilingkod sa kaniyang layunin sa kakayahan ng bawat isa. Ngayon, bilang isang komunidad, isang pamilya ng mga mananampalataya ng Diyos, tayo po ay sama-samang dumulog sa Kanya upang iligtas ang ating mundo sa kapahamakan. Ipakita at iparamdam natin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay iisa, buong buo na pamilya at nagkakaisang nagpupuri sa Kanya. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin sa ating ng bawat membro ng pamilya ng ating Diyos na buhay. Samahan niyo po ako manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo dahil ikaw ang aming Ama na laging malalapitan at maasahan sa lahat ng pagkakataon. Ama, nilalapit namin sa iyo ang lahat ng miyembro ng LCFM. Tulungan po niyo ang bawat pamilya. Pagkalooban po ninyo ang lahat ng kapayapaan sa bawat pamilya. Alam namin na alam ninyo ang pinagdadaanan ng bawat pamilya. Lalong-lalo na po ang inyong mga lingkod, ang aming mga pastor, maging si Bishop Mario na ngayon ay mayroong hinaharap na sakit at karamdaman. Lord, hinihiling po namin ang kompletong kagalingan ng aming Bishop. Siyang nangangalaga sa bawat local church ng LCFM. Pagpalain mo po ang bawat pamilya ng LCFM at pagkalooban po niyo kung sino man po ang may sakit at karamdaman, pagkaloob po sa lahat ng anak mo ang kompletong kagalingan. At pagpalain din po niyo ang mga hanap buhay ng mga anak mo upang matugunan din po ang pangailangan ng bawat pamilya, lalong-lalo na po Lalo na po ang lahat ng aming mga pastor at mga manggagawa sa iyong ministeryo. Sa bawat member dito sa LCFM, sa Pasapula, Lord, sa Project 4, Illinois, Sorsogon, Anonas, Kupang, Malolos, Pangasinan, Batangas at Pitil, sa lahat ng ministeryo, na ikaw lang po ang tinataas. Pagpalain po ninyo ang inyong mga anak at patuloy pong maging aktibo at maging masigasig ang bawat miyembro ng pamilya sa mga gawain patungkol sa paglilingkod po sa inyo. Hindi ko na po maisa-isa ang pangalan ng bawat miyembro sapagkat alam po namin na kilala mo po ninyo kami lahat. Kaya po lahat ng ito ay pinapasalamat namin sa iyo dahil napakabuti mo sa bawat anak mo. At nagpapasalamat po kami na ikaw ang aming Diyos na laging maasahan ng pagkakatiwalaan. Maraming salamat po sa Panginoong Jesus at ikaw ang aming gabay, panglaw sa lahat ng pagkakataon at sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot na langin sa inyo, Panginoon, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak ni si Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.